Hindi pa rin ba sumasagot? Napangiti lang si Cassandra bago muling tinawagan ng asawa. 2 oras na siyang naghihintay. Maging ang ina niya ay naiinip na. Nais na siyang ipahatid sa kapatid niyang namamasada pero ayaw niya. Dagdag abala lang kasi to. Nakakahiya naman na pati sa ganitong bagay, umaasa pa siya sa pamilya na dapat nga natutulungan niya ng husto. Pero ang sitwasyon kasi ni Cassandra, parang pakiramdam niya may kaunting bigat. Mayaman si Lysander. Bilyonaryo ang kanyang asawa. Ayon naman dito lahat ng pera nito ay pera rin niya kaya maaari siyang gumastos. Pero kasi pinipili ni Cassandra ang pride niya. Isa siyang teacher. May marangal na trabaho pero ang kinamulatang buhay, hindi marangya. Simple lang kumbaga. Ayaw niyang isipin ng ama ni Lysander na mukha siyang pera o ginagamit niya ang pera ng asawa niya para sa kanyang pamilya. Hindi naman sila hirap. May maliit na negosyo naman sila at sapat na iyon para maitawid ang pang-araw-araw ng ama't ina niya pati ng kanyang 2 kapatid na nag-aaral. Maayos na po, parating na si Lysander. Baka po natagalan lang sa meeting. Ito na lamang ang naisagot niya para hindi mag-alala ang kanyang ina. Ngunit ang totoo, hindi matawagan ngayon si Lysander. Ngayon lang ito nangyari. Nagtataka lang din siya. 1 oras pa at pumayag na si Cassandra na magpahatid sa kapatid niya. Inihatid siya ni Jumong sa mansyon. Pinapasok muna niya ito para padalhan ng mga pagkain na hindi na nila kayang ubusin at natatagalan lang sa ref nila. Sayang naman kasi baka ipatapon lang ni Lysander. Ayaw din kasi nitong binibigyan niya ng tira-tira ang kanyang pamilya. Nagagalit ito at talagang pinag-aawayan nilang mag-asawa. Palagi kasi nitong sinasabi na bumili siya at gastusan ng kanyang pamilya. Pero dahil sa pride niya, hindi niya ginagawa yun. Pagpasok sa sala, napansin na agad niyang nakauwi na ang kanyang asawa. Natuwa siya pero at the same time, parang may iba at kaba siyang naramdaman. Ngunit pinagwalang bahala niya dahil baka napagod talaga ito at nakaligtaan siya. Jumong, kumain ka lang ng gusto mo. Tapos kuhanin mo na yung mga bilin ko. Huwag mo na lang ipaalam sa Kuya Lysander mo. Baka pagalitan na naman ako eh. Biling niya sa kapatid bago dumiretso sa hagdan para magtungo sa silid nila. Napakunot ang noo niya nang makarinig ng boses ng babae. Humahagik-gik ito ng tawa. Mas lalo tuloy kinabahan si Cassandra. Lysander? Nanlaki ang mata ni Cassandra nang makitang walang saplot ang asawa at may katabi itong babae. Lysander? Nagulat ang babae pero ang asawa niya parang lango-lango kaya wala sa katinuan. Mrs. Moretti, wala ho kaming ginagawang masama. Si Sir Lysander ho ang nagbayad sa akin na may asawa ang kinakalantari mo. At kilala mo pa nga ako. Paano mo nasabing wala kang ginagawang masama? Lysander, how could you do this to me? Nilapitan niya ang kanyang asawa at saka ito sinampal baka sakaling matauhan. Ito pala ang dahilan kaya hindi mo sinasagot ang tawag ko. Huwag mo siyang saktan. Itinulak siya ng babae. Oo, may kasalanan siya pero wag na wag mo siyang sasaktan. Wala kang magagawa kung ako ang gusto ni Lysander. And just sige, mali ako o tawagin mo kung malandi. But don't you think I care about your opinion? Mahal namin ang isa't isa matagal na. Matagal na rin kami. Parang sinaksak ang puso ni Cassandra. Sinungaling ka! Malakas na sigaw ni Cassandra. Ate, bakit ka Natigilan si Jumong nang makita ang sitwasyon. Jumong, tulungan mo ko mag-impake. Aalis na ako sa lecheng bahay na to ngayon din. Inalalayan na siya ni Jumong dahil para siyang matutumba. Umuwi sila ni Jumong, namugto ang mata niya. Wala pa siyang lakas ng loob na sabihin sa mga magulang niya, kaya pinakiusapan niya si Jumong na bigyan siya saglit ng pahinga bago magpaliwanag. Matapos makapagpahinga, hinarap niya ang kanyang pamilya. Palabasin ninyong patay na ho ako. Ha? Sabay-sabay ang mga ito dahil sa kanyang sinabi, pero si Jumong nanatiling tahimik. Buntis ho ako.
Magandang balita sana para sa aming mag-asawa dahil gustong-gusto na ho namin, di ba? Pero hindi ko ho kayang patawarin ng asawa ko. Ayaw ko na maging parte pa siya ng buhay ko, pati ng dinadala ko. Patay na ho ako sa kanya at iyon ang paniniwalaan niya kahit matauhan pa siya. Galit na paliwanag ni Cassandra habang hinihimas ang tiyan niya. Ate, sobra naman ata ang... Pinutol niya si Laila na sumabat. Itong sakit na binigay niya sa akin masobra to. Para na rin akong namatay, kaya irespeto niyo na lang ang desisyon ko. Hindi na nakaimik ang pamilya ni Cassandra. Nakita nila ang determinasyon sa mga mata nito at ang lalim ng sugat na iniwan ni Lysander. Alam nilang kapag nagdesisyon si Cassandra, mahirap na itong baliin. Sa huli, niyakap na lamang siya ng kanyang ina habang tahimik na umiiyak ang kanyang ama sa gilid. Kinabukasan, umalis ang mga kapatid ni Cassandra at Jumong patungo sa isang malayong probinsya sa Visayas kung saan nakatira ang kanilang tiyuhin. Doon muna sila mamamalagi para magpalamig at doon na rin plano magsimula ng bagong buhay ni Cassandra. Malayo sa karangyaan at pait na binigay ni Lysander sa kanya. Samantala, nagising si Lysander sa silid. Nabarado ang kanyang ilong at tila pinupukpok ang kanyang ulo sa tindi ng hangover. Wala siyang matandaan sa nangyari. Gising ka na pala. Napatingin si Lysander sa gilid ng kama. Ang kanyang ama, si Don Augusto, ay seryosong nakatayo habang nakapamulsa. Dad, anong nangyari? Nasaan si Cassandra? Pausang boses ni Lysander. Blanko ang kanyang alaala sa mga huling nangyari kagabi. Ang huli lang niyang natatandaan ay ang pakikipag-inuman sa ilang kliyente sa isang bar. Pinagbigyan lang niya dahil malaking deal ang ginawa nila. Pero kontrolado niya at alam ni Lysander mismo yun. Weird lang na nalasing siya sa ilang tagay. Humarap ang kanyang ama na may madilim na ekspresyon. Wala na si Cassandra, Lysander. What do you mean na wala na? Iniwan niya ba ako dahil hindi ko siya nasundo? Agad na kinabahan si Lysander. Pilit niyang inalala ang gabi. Ngunit tanging malalabong imahe ng isang humahagik-gik na babae ang pumasok sa kanyang isipan. Dinala ba ako ng driver pa uwi kagabi? Pauwi? Oo, dinala ka sa mansyon niyo. Pero may kasama kang ibang babae, Lysander. At nahuli kayo ni Cassandra. At may mas malala pang balita. Agad na tinanggal ni Lysander ang swero sa kanyang kamay at binalak na tumayo. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Dad, nasaan ang asawa ko? Magpapaliwanag ako. Hindi ko alam ang nangyari. Baka may naglagay ng kung ano sa inumin ko. Huli na ang lahat para sa paliwanag. Papunta sana sila ng kapatid niya sa terminal ng bus kagabi para lumayas. Naaksidente ang sinasakyan nila at nahulog sa bangin. Nanigas ang buong katawan ni Lysander. Parang huminto ang tibok ng kanyang puso. No, hindi totoo yan. Nagbibiro ka lang, Dad, di ba? Patay na si Cassandra, Lysander. Kasama ang dinadala niyang anak niyo. Parang gumuho ang mundo ni Lysander sa narinig. Hindi siya makahinga. At ang luha na kanina pa niya pinipigilan, tuluyan ng umagos. Hindi niya matanggap na sa isang iglap lang, nawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang asawa, ang kanyang magiging anak, at ang kanyang katinuan. Ngunit sa kabilang dako, habang hinahagupit ng tindi ng dusa si Lysander, tahimik na nakatitig si Cassandra sa kawalan habang nakaupo sa veranda ng isang lumang bahay sa probinsya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Magsisimula tayo muli, anak, na tayong dalawa lang. Bulong niya sa hangin habang lumuluha. Lumipas ang 5 taon, sa isang maliit at tahimik na bayan, kilala si Cassandra bilang si Teacher Cassie. Isang masayahing guro sa pampublikong paaralan na laging may baong ngiti para sa kanyang mga estudyante sa kinder. Simple lang ang buhay niya rito. Isang maliit na apartment malapit sa dagat, sapat na sahod at ang pinakamahalagang biyaya sa buhay niya ay ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Alexander. Kamukha ni Lysander ang bata, mula sa hugis ng mata hanggang sa korte ng bibig kapag natutulog.
Kaya naman bawat titig ni Cassandra sa anak, may kaunting kirot pa rin sa kanyang puso. Ngunit tiniis niya ang lahat. Ang akala ng buong bayan ay isang biyuda si Cassandra at hinayaan na lang niya iyon na paniwalaan ng mga tao. Katatapos lang ng klase ni Cassandra, inayos niya mga visual aids at mga Crayola sa kanyang bag bago binuhat si Alexander na nakatulog sa silya ng classroom. Teacher Cassie, mauna na po ako. Paalam ng isa niyang kapwa guro. May darating daw na malaking investor sa school bukas, yung galing Maynila na magpapatayo ng bagong computer lab. Kailangan daw nating pumasok ng maaga. Sige ma'am, salamat po. Mag-iingat sa pag-uwi. Nakangiting sagot niya. Hindi na bago kay Cassandra ang mga donasyon, kaya hindi niya na ito binigyan ng malalim na pansin. Ang tanging nasa isip niya makauwi, maipagluto ng paboritong sopas ang kanyang anak at makapag-check ng mga quizzes. Masaya siya sa buhay guro dahil malayo ito sa tensyon at tindi ng pride na nararanasan niya noon sa mansyon ng mga Moretti. Dito, ginagalang siya dahil sa kanyang talino at sipag, hindi dahil sa apelyido ng kanyang asawa. Kinaumagahan, maagang pumasok si Cassandra. Suot ang kanyang uniforming pangguro. Maayos niyang pinila ang mga bata sa court para sa flag ceremony. Katabi niya si Alexander na may hawak pang maliit na laruang kotse. Gusto ko pong batiin ang lahat ng isang magandang umaga. Panimula ng kanilang principal sa microphone. Ngayong araw, formal nating tatanggapin ang donasyon mula sa Moretti Foundation sa pamumuno ng kanilang CEO. Nang marinig ang salitang Moretti, parang biglang binuhusan ng malamig na tubig si Cassandra. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang isang pamilyar na itim na sasakyan na pumarada sa tapat ng gate ng paaralan. Bumukas ang pinto nito. Lumabas ang isang lalaking naka-uniforme ng formal. Ngunit halatang mas pumayat ito kumpara noong huli niyang makita. May mga kaunting guhit na rin ang pagod sa paligid ng mga mata nito at seryoso ang muka na tila matagal nang nakalimot kung paano ngumiti. Si Lysander. Nataranta si Cassandra. Agad niyang hinila si Alexander tsaka ito binuhat. Anak, sandali lang ha, may kukunin lang si Mami sa classroom. Pero Mami, magi-start na po ang kanta. Reklamo ng bata gamit ang kanyang maliit na boses. Sandali lang anak, masakit talagang tiyan ni Mami. Pagdadahilan niya habang pilit na naglalakad ng mabilis pabalik sa building ng mga kinder. Hindi siya nito pwedeng makita. Sa loob ng 5 taon, pinatunayan ng pamilya niya sa Maynila na siya'y patay na. May peking libingan pa na ginawa ang kanyang ama para lang tuluyang mabaon ang nakaraan. At kung makikita siya rito ni Lysander, masisira ang katahimikang kanyang ipinaglaban. Habang naglalakad sa hallway, sa kamalasan ay nahulog ang mga dalang folders ni Cassandra dahil sa panginginig ng kamay niya. Kumalat ang mga papel sa sahig. Mami, tulungan na po kita, ani Alexander sabay pulot sa mga papel. Hayaan mo na yan anak, tara na. Excuse me miss, tulungan ko na kayo. Isang baritono at pamilyar na boses ang narinig ni Cassandra mula sa kanyang likuran. Noon din ay parang huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lalaking iniiwasan niya ay nasa likod lang pala niya, kasama ang principal na nagtutour dito. Dahan-dahang lumingon si Cassandra. Hindi niya na nagawang maitago ang mukha niya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Cassandra kung paano nanlaki ang mga mata ni Lysander. Nabitiwan nito ang hawak nitong ballpen na gumulong sa sahig. Nawala ng kulay ang mukha ng kanyang asawa. Tila nakakita ng isang multo. Cassandra, buhay ka? Bago pa man makasagot si Cassandra, lumapit ang maliit na si Alexander sa binti niya at humawak ng mahigpit habang nakatingin kay Lysander. Mami, sino po siya? Tanong ng bata. Tumingin si Lysander sa bata at lalong gumuho ang kanyang mundo nang makitang sarili niyang muka sa 5 taong gulang na batang lalaki. Tumingin siya kay Cassandra. May mga luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Anak natin?
Binalot ng binging katahimikan ng hallway ng paaralan. Rinig na rinig ni Cassandra ang marahas na paghinga ni Lysander, habang ang kanyang sariling puso tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang principal na nasa gilid, palipat-lipat ang tingin sa kanilang tatlo. Sir Lysander, magkakilala po kayo ni Teacher Cassie? Takang tanong ng principal. Hindi sumagot si Lysander. Ang kanyang mga mata nanatiling nakapako sa mukha ni Cassandra. Pagkatapos ay bababa sa bata at muling babalik kay Cassandra. Para siyang natutunaw sa kinatatayuan niya. Ang 5 taon na pagluluksa, ang mga gabi na sinisisi niya ang sarili niya sa pagkawala ng kanyang mag-ina, at ang bangungot ng aksidenteng akala niya ay kumuha sa kanila, lahat ng iyon ay naglaho na parang bula. Buhay ang kanyang asawa, buhay ang anak niya. Pilit na nag-ipon ng lakas si Cassandra. Itinaas niya ang kanyang baba at niyakap ng mas mahigpit ang anak niya. Ginamit niya ang kanyang boses bilang isang guro na formal, malamig at walang bakas ng takot. Paumanhin po sir, ngunit nagkakamali kayo. Ako po si Cassie at hindi ko po kayo kilala. Matigas na sabi ni Cassandra. Ma'am, dadalhin ko lang po muna ang anak ko sa klinik. Mukhang sumasakit po ang tiyan niya. Cassandra, please. Huwag mo kong paandarin ng ganyan. Alam kong ikaw yan. Basag ang boses na pakiusap ni Lysander. Humakbang ito upang lumapit, pilit na inaabot ang kamay ng asawa. 5 taon, Cassandra. 5 taon akong parang patay dahil akala ko na wala kayo sa akin. Huwag mo naman akong itanggi ng ganito. Mommy, natatakot po ako. Bulong ni Alexander, sabay baon ng muka sa leeg ng kanyang ina. Ang takot sa boses ng bata, ang tuluyang nagpagising sa natatarantang isip ni Cassandra. Huwag mong takutin ang anak ko. Sinabi ng hindi ako ang Cassandra na tinutukoy mo. Umalis ka na o ipatatawag ko ang security ng paaralan. Hindi na hinintay ni Cassandra ang sagot nito. Mabilis niyang binuhat si Alexander at tinalikuran ang tulalang asawa. Naglakad siya ng mabilis patungo sa back exit ng building. Hindi pinapansin ang tawag ng principal at ang mga yapak ni Lysander na sumusunod sa kanya. Pagdating sa kanyang maliit na apartment, agad na nilak ni Cassandra ang pinto. Ibinaba niya si Alexander na naguguluhan pa rin. Baby, pumasok ka muna sa kwarto mo. Manood ka muna ng cartoons ha. May kakausapin lang si Mami sa telepono. Mahinang bili niya sa anak. Pilit na itinago ang panginginig ng kanyang boses. Nang makapasok ang bata, doon lang napasandal si Cassandra sa pinto at tuluyang naiyak. Kinuha niya ang kanyang cellphone at agad na tinawagan si Jumong. Jumong, nahanap niya kami. Nandito si Lysander. Ano? Paanong? Hindi na natapos ni Jumong ang sasabihin dahil isang marahang katok ang narinig ni Cassandra sa kanyang pinto. Kasunod nun, ang boses ng lalaking hinding-hindi niya malilimutan. Cassandra, alam kong nandyan ka. Please, pag-usapan natin to. Kahit para na lang sa anak natin. Ibinaba ni Cassandra ang cellphone. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at binuksan ang pinto. Ngunit bahagya lamang, sapat lang para harangan ang daan na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Ano bang hindi mo naiintindihan, Lysander? Patay na si Cassandra. Matagal nang ibinaon ng pamilya ko ang kanyang alaala. Nakita ni Cassandra ang pamumula ng mga mata ni Lysander. Malayo sa mapang mataas na bilyonaryo na nakilala niya noon. At kung patay na siya, sino ang kausap ko ngayon? Cassandra, alam kong nagkamali ako. Lasing ako noon. Sinet up ako ng babaeng yun. Pero alam kong hindi sapat na dahilan yun para mapatawad mo ko. Pero sana bigyan mo ko ng pagkakataong malaman na may anak tayo. Para ano? Para kunin mo siya sa akin? Para sabihin ng ama mo na hindi ko kayang buhayin ng anak mo? Dahil isa lamang akong simpleng guro? Lysander, tingnan mo ang paligid mo. Simple ang buhay namin dito pero tahimik. Walang chismis, walang gulo, walang sakit. Hindi ko kukunin si Alexander sa'yo. Gusto ko lang na maging tatay sa kanya. Gusto kong bawiin ang 5 taong nawala. Cassandra, ibibigay ko ang lahat. Kahit ang buong kumpanya, iiwan ko ang Maynila. Manirahan lang ako rito sa tabi niyo.
Hayaan mo lang akong patunayan na nagbago na ako. Natigilan sa narinig si Cassandra. Ang isang Lysander Moretti handang iwan ang kanyang imperyo para sa kanila. Ngunit bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto ng kwarto at sumungaw ang maliit na ulo ni Alexander. Hawak ang kanyang laruang kotse habang nakatitig sa umiiyak na lalaking estranghero sa kanilang pintuan. Napatitig si Lysander sa bata. Dahan-dahan siyang lumuhod para mapantayan ang taas nito. Kahit na pinipigilan siya ng malamig na tingin ni Cassandra. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Lysander ang kakaibang pintig sa kanyang puso. Ang pintig ng pagiging isang ama. Hi, buddy. Nanginginig ang boses na bati ni Lysander. Pinilit niyang umiti kahit patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Anong pangalan mo? Tumingin muna si Alexander kay Cassandra. Tila humihingi ng permiso kung dadaanin sa pagiging mabuting bata ang estranghero. Nang makitang walang reaksyon ng ina kundi ang pamumula ng mga mata nito, lumingon muli ang bata kay Lysander. Alexander po, Alexander Moretti. Sagot ng bata gamit ang kanyang inosenteng boses. Parang sinaksak sa tamis ang puso ni Lysander. Lumingon siya kay Cassandra na ngayon, umiwas ng tingin. Ginamit pa rin ni Cassandra ang kanyang apelyido. Kahit galit ito, kahit nagtago ito, hindi nito ipinagkait sa bata ang pagkakakilanlan nito bilang isang Moretti. Alexander, bagay sa'yo. Matapang na pangalan. Sino po kayo? Bakit po kayo umiiyak? Pinagalitan po ba kayo ni Mommy? Sunod-sunod na tanong ng bata, sabay abot ng kanyang maliit na panyo na may disenyong cartoon mula sa kanyang bulsa. Huwag na po kayong umiyak. Sabi ni Mommy, bad po ang umiyak kapag may kasalanan, pero good po kapag nagsisisi. Ang mga salitang iyon mula sa isang 5 taong gulang na bata ay tuluyang nagpabagsak sa natitirang pride ni Lysander. Tinanggap niya ang panyo at itinapi sa kanyang mga mata. Salamat, Alexander. May nagawa kasing malaking kasalanan si Tito sa mami mo kaya umiiyak ngayon si Tito. Lysander, tama na. Pagputol ni Cassandra, lumapit siya at hinila si Alexander pabalik sa kanyang likuran. Gabi na, kailangan na naming magpahinga ng anak ko. Pipasok pa ako bukas at may klase pang bata. Tumayo si Lysander mula sa pagkakaluhod. Pinunasan niya ang kanyang muka gamit ang panyo ng anak niya. Baka sa mukha niya ang pagod, ngunit may bago ng kislap sa kanyang mga mata. Ang kislap ng pag-asa. Hindi ako aalis dito, Cassandra. Mananatili ako rito. Doon ako matutulog sa hotel malapit sa school nyo. Hindi kita kukulitin. Hindi kita pipilitin na balikan ako agad. Pero sana, bigyan mo ko ng pagkakataon na makilala ang anak ko. Huwag mo siyang ipagkait sa akin, parang awa mo na. Hindi sumagot si Cassandra. Diretso niyang isinara ang pinto at inilak yun. Nang mawala si Lysander sa paningin niya, napasandal si Cassandra sa dingding at dahan-dahang napaupo sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang buong akala niya, sapat na ang 5 taon para maghilom ang sugat. Pero isang makahulugang sulyap lang pala mula kay Lysander ay parang bumalik lahat ng sakit, ang pagmamahal at ang takot. Kinaumagahan, maagang pumasok si Cassandra sa paaralan. Medyo puyat siya dahil hindi siya dinalaw ng antok kagabi. Habang naglalakad sa pathway patungo sa kanilang silid-aralan, napansin niya ang bulungan ng mga kapwa niya guro. Ma'am Cassie, grabe, ang swerte ng school natin. Salubong sa kanya ng grade 1 teacher na si Ma'am Elena. Bakit naman po, ma'am? Takang tanong ni Cassandra habang inaayos ang kanyang bagong gawang lesson plan. Yung CEO ng Moretti Foundation, si Sir Lysander, imbis na bumalik sa Maynila pagkatapos ng donasyon kagabi, nag-request na manatili rito para i-monitor daw ng personal ang pagpapatayo ng computer lab. At alam mo ba kung ano pa? Nagpadala siya ng catering para sa almusal ng lahat ng teachers at may libreng gatas at biskwit para sa lahat ng mga bata sa kinder. Doon siya ngayon sa principal's office, nagtatanong tungkol sa mga pangangailangan ng bawat classroom. Bumigat ang hininga ni Cassandra.
Alam niya ang laro ni Lysander. Ginagamit nito ang yaman nito para mapalapit sa kanya. Isang bagay na kinasusuklaman niya noon. Nang magbell para sa unang klase, pumasok si Cassandra sa silid-aralan. Sinubukan niyang ibuhos ang kanyang atensyon sa pagtuturo ng alpabeto sa mga bata. Ngunit habang nagsusulat siya sa blackboard, napansin niya ang anino ng isang tao sa may bintana. Paglingon niya, doon ay nakatayo si Lysander. Nakasuot lang ito ngayon ng simpleng puting polo shirt at maong. May hawak itong maliit na notebook at ballpen. Tahimik na nanonood sa kanya habang nagtuturo. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bahagyang itinaas ni Lysander ang kanyang kamay at ngumiti ng tipid. Tila isang masunuring estudyante na ayaw makaabala. Napabuntong hininga si Cassandra at binaliwala ito. Sabay harap muli sa blackboard. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Narito na si Lysander at mukhang walang balak sumuko ang bilyonaryo hanggat hindi nito nababawi ang kanyang mag-ina. Buong umagang nanatili si Lysander sa labas ng silid-aralan. Hindi siya umalis kahit na pinagtitinginan na siya ng ibang mga magulang na naghihintay sa kanilang mga anak. Para sa isang taong sanay na pagsilbihan at kinatatakutan sa opisina, ang pagtayo sa ilalim ng sikat ng araw sa isang pampublikong paaralan ay isang bagay na hinding-hindi aakalain ng mga nakakakilala sa kanya. Pero para kay Lysander, ito ang pinakapayapang oras niya sa loob ng 5 taon. Ang panoorin ng kanyang asawa na buhay at marangal na nagtuturo at ang kanyang anak na masiglang nagtataas ng kamay sa bawat tanong ng ina. Nang tumunog ang bell, hudyat ng uwian ng mga kinder. Isa-isang binalik ng mga bata ang kanilang mga gamit sa bag. Naunang lumabas ang mga ito para sunduin ng kanilang mga sundo. Si Alexander naman ay nanatili sa kanyang upuan habang tinutulungan ng ina na mag-ayos ng mga naiwang laruan. Cassandra? Marahang tawag ni Lysander habang dahan-dahang pumapasok sa pinto ng classroom. Napatigil si Cassandra sa pagpupunas ng mesa. Tiningnan niya si Lysander ng isang malamig, ngunit pagod na tingin. Lysander, pakiusap. Huwag mo namang gawing teleserye ang buhay namin dito. Nakikita ka ng mga kapwa ko guro, ng mga magulang. Ayokong pag-usapan ng anak ko. Hindi ko intensyon na gawan kayo ng chismis. Gusto ko lang talagang mapalapit sa inyo. Cassandra, nagdala ko ng tanghalian. Doon sa kotse, pwede ba tayong sumalo kahit sandali lang para lang makasama ko si Alexander? Bago pa man makatanggi si Cassandra, biglang sumingit ang maliit na si Alexander na kanina pa nakikinig. Mommy, siya po yung tito kagabi, di ba? Yung umiiyak, may baon po siyang food. Napatingin si Lysander sa anak at lumuhod muli. Oo, Alexander. May dala si tito na chicken at spaghetti. Paborito mo ba yun? Kislap na kislap ang mga mata ng bata na tumango. Bago tumingin sa kanyang ina, na tila nagmamakaawa. Napapikit na lamang sa gulo ng isip si Cassandra. Sa huli, nanaigang pagiging ina niya na ayaw ipagkait ang simpleng kaligayahan ng anak. Lalo na't nakikita niyang magaan ang loob ng bata sa ama nito. Sa Jollibee na lang tayo sa bayan. Huwag sa sasakyan mo at huwag dito sa school. Malamig na utos ni Cassandra. Lumiwanag ang mukha ni Lysander na parang batang nanalo sa loto. Sige, isasabay ko na kayo sa kotse. Magta-tricycle kami. Doon na lang tayo magkita. Putol ni Cassandra, sabay bit-bit sa bag niya at hawak sa kamay si Alexander. Sa loob ng fast food chain, pinili nila ang pwesto sa dulo na hindi masyadong matao. Si Lysander ang nag-order ng lahat ng paborito ng bata. Habang masayang kumakain si Alexander, tahimik lang na nakatitig si Cassandra sa kanyang baso. Samantalang si Lysander naman, hindi maalis ang tingin sa kanyang mag-ina. Kamusta ka, Cassandra? Ang pamilya mo sa Maynila, alam ba nila na buhay ka? Silang nagligtas sa akin ni Lysander. Nung gabing nakita ko kayo ng babaeng yun, parang pinatay mo na rin ako. At nung nalaman kong buntis ako, halos mawalan ako ng bait dahil ayokong lumaki ang anak ko sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan. Kaya nung nagmungkahi si Jumong na magtago kami,
at palabasing patay na ako sa aksidente. Sumang-ayon ako dahil iyon lang ang paraan para maprotektahan ko ang anak ko mula sa iyong ama. Bumaba ang tingin ni Lysander. Bakas ang labis na pagsisisi. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko pero Cassandra, napatunayan sa investigasyon ng pulis pagkatapos mong mawala na nilagyan ng bawal na gamot ng inumin ko ng babaeng yun. Tauhan siya ng karibal ng kumpanya natin para sirain ang kasal natin at ang reputasyon ko. Hindi ko nakuha ang hustisya para noon sa'yo dahil akala ko huli na lahat. Natigilan si Cassandra. Hindi niya alam ang bahaging iyon ng kwento. Ang buong akala niya, masaya itong namuhay kasama ang babaeng nahuli niya. Pero hindi yan dahilan para mapatawad mo ko. Kahit habang buhay mo kong parusahan tatanggapin ko. Mananatili ako rito sa Dumaguete. Magpapatayo ako ng bahay malapit sa inyo. Kakainin ko ang pride ko. Magiging simpleng tao ako. Basta hayaan mo lang akong maging ama sa kanya. At maging asawa muli sa'yo kung papayagan mo pa ako. Tumingin si Cassandra kay Alexander na ngayon ay nakangiti habang pinapanood ang kanyang anak. Ang galit na inalagaan niya sa loob ng 5 taon ay tila dahan-dahang natitibag ng katotohanan at ng tindi ng determinasyon ni Lysander. Hindi niya alam kung kaya na niyang magpatawad ngayon, ngunit alam niyang mula sa araw na to, hindi na sila basta-basta makakatakbo mula sa nakaraan. Matapos ang tanghaliang iyon, mas naging mahigpit si Cassandra sa kanyang mga pader. Alam niyang madaling sabihin ang mga salitang nagbago na ako. Lalo na para sa isang lalaking sanay makuha ang lahat sa isang pitik lang ng daliri. Pero ang 5 taon na pangungulila, ang mga gabing umiiyak siya habang tinitiis ang lagnat ni Alexander ng mag-isa, at ang hirap ng pagsisimula sa lugar na wala siyang kilala, hindi iyon basta mabubura. Kaya naman ang sumunod na Lunes, nagulat ang buong paaralan nang makitang wala na ang mamahaling sasakyan ni Lysander sa tapat ng gate. Sa halip, isang pamilyar na muka ang bumaba sa isang ordinaryong motorsiklo. Si Lysander, nakapantalong maong ito, simpleng t-shirt at may dalang backpack. Halatang hindi ito sanay sa init ng sikat ng araw dahil namumula ang kanyang leeg at braso. Ngunit diretso pa rin ang kanyang lakad patungo sa building ng mga guro. Good morning, Teacher Cassie. Bati ni Lysander nang makasalubong si Cassandra sa hallway habang may dalang kahon ng mga bagong chalk at pambura para sa classroom nito. Ito nga pala yung mga kulang na supplies na nabanggit ng principal niyo kahapon. Tiningnan lang siya ni Cassandra mula ulo hanggang paa. Malamig at walang emosyon. Salamat, sir. Pakiiwan na lang po sa office ng principal. Sila po ang mamamahala sa mga donasyon at hindi ako. Hindi man lang hinawakan ni Cassandra ang kahon. Nilagpasan niya si Lysander na tila ba isa lamang itong estrangherong dumaan. Bahagyang napakagatlabi si Lysander. Nasaktan sa lamig ng asawa. Ngunit huminga siya ng malalim at pilit na ngumiti. Sanay siya sa mga negosasyon kung saan siya ang masusunod. Pero ngayon, alam niyang si Cassandra ang may hawak ng lahat ng alas. Pagdating ng 4:00 ng hapon, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Dumilim ang kalangitan at nagsimulang bumaha sa labas ng paaralan. Dahil walang dalang sasakyan, nagpasya si Cassandra na magpalipas muna ng oras sa loob ng kanyang classroom kasama si Alexander. Pinanood nila ang mga patak ng ulan sa bintana habang nagkukulay ang bata. Mommy, gutom na po ako. Bulong ni Alexander habang hinahawakan ng tiyan niya. Sandali lang baby ha, paghupa ng ulan, bibili tayo ng tinapay sa labas. Maya-maya pa, narinig nila ang marahang katok sa pinto. Pagbukas nito, bumadya ang basang-basang figura ni Lysander. Basang-basa ang kanyang buhok. Nakadikit ang t-shirt sa kanyang katawan at nanginginig ang kanyang mga labi sa ginaw. Ngunit sa kabila nun, maingat niyang niyakap ang isang plastic bag mula sa kanyang dibdib para hindi ito mabasa. Nakita kong hindi pa kayo nakakauwi. Bumili ako ng mainit na sopas at pandesal sa labas. Para kay Alexander at para sa'yo. Sino nagsabi sa'yong bumili ka niyan? Lysander, bilyonaryo ka. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Bakit kailangan mong magpaulan para lang sa ganito? Dahil gusto kong maranasan ang buhay mo, Cassandra.
Gusto kong maranasan kung paano maging simpleng ama na handang gawin ng lahat. Mabasa man ang ulan para lang may bakain ng anak niya. Nung una, akala ko pera ang sagot sa lahat. Pero napagtanto ko nung wala kayo, basura ang lahat ng milyones ko. Lumapit si Alexander at hinawakan ng basang kamay ni Lysander. Tito, ang lamig po. Pasok ka po sa loob. Baka po magkasakit ka. Tumingin si Lysander kay Cassandra. Tila humihingi ng pahintulot kung maaari siyang pumasok para magpatuyo. Ngunit nanatiling matigas ang mukha ni Cassandra. Kahit na naawa siya sa itsura nito, kailangan niyang panindigan ang kanyang desisyon. Hindi niya maaaring hayaang makuha siya nito sa isang madamdaming eksena lamang. Salamat sa pagkain, Lysander. Pero mas mabuting umuwi ka na sa hotel mo at magpalit. Huwag mo nang gawin to ulit. Hindi mo kailangang magpahirap para lamang mapatunayan ang sarili mo. Gagawin ko ang lahat, Cassandra. Kahit gaano katagal. Kahit gaano kahirap. Sagot ni Lysander bago dahan-dahang tumalikod at lumabas muli sa gitna ng malakas na ulan. Kinagabihan, hindi mapakali si Cassandra sa kanyang apartment. Rinig pa rin ang ugong ng ulan sa labas. Habang natutulog si Alexander, sumungaw si Cassandra sa bintana para tingnan ang kalsada. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa tapat mismo ng kanyang apartment building. Doon pa rin si Lysander, nakatayo sa gitna ng ulan. Tila isang gwardyang nagbabantay sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Halatang nanginginig na ito sa tindi ng lamig, ngunit hindi ito umaalis sa kanyang pwesto. Kinuha ni Cassandra ang kanyang cellphone at galit na tinawagan ng numero nito. Ano bang problema mo, Lysander? Magpapakamatay ka ba dyan? Gusto kong siguraduhing ligtas kayo rito, lalo na't bumabaha. Huwag kang mag-alala, Cassandra. Hindi naman ako aakyat eh. Dito lang ako sa labas. Hahangarin ko na lang na matitigan ang bintana mo. Sapat na yun para sa akin. Ibinaba ni Cassandra ang telepono nang may mabigat na paghinga. Hinawakan niya ang kanyang dibdib na tila ba may digma ang nangyayari sa loob nito. Ang kanyang pride at ang kanyang nakaraan sumisigaw na wag itong patawarin. Ngunit ang kanyang puso ay unti-unti nang nahahabag sa tindi ng pagpapakasakit ng lalaking dati. Hindi man lang marunong humingi ng tawad. Alam ni Cassandra na mahaba pa ang lalakbay ni Lysander bago niya tuluyang mabuksan ang pinto ng kanyang puso at handa siyang panoorin kung hanggang saan ang kaya nitong tiisin. Kinabukasan, hindi nakapasok si Lysander sa paaralan. Nang sumungaw si Cassandra sa bintana, paggising niya ng madaling araw, wala na ang figura ng asawa sa ilalim ng poste ng ilaw. Isang malaking bahagi ng kanyang isip ang nakahinga ng maluwag, ngunit may kaunting bigat din siyang naramdaman na pilit niyang iwinaksi. Mabuti naman at natauhan. Bulong niya sa sarili bago nag-asikaso para sa pagpasok. Subalit pagdating niya sa paaralan, napansin niya ang pagkakagulo ng mga guro sa may faculty room. May bit-bit na mga plastic ng gamot at thermometer ang principal. Ano pong nangyayari, Mama? Tanong ni Cassandra habang ibinababa ang kanyang bag sa kanyang desk. Naku, Teacher Cassie, si Lysander kasi doon daw natulog sa abandonadong guardhouse sa tapat ng school kagabi matapos magpaulan. Kaninang madaling araw, nakita siya ng utility worker natin na nanginginig at napakataas ng lagnat. Dinala niya muna sa temporary quarters ng mga construction workers sa likod ng computer lab. Ayaw niyang magpahatid sa hospital. Ang sabi niya lang, wag daw sasabihin sa'yo dahil baka magalit ka. Napatigil si Cassandra. Parang may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Lumingon siya sa labas ng bintana kung saan tanawang ginagawang computer lab. Buong umaga, hindi mapakali si Cassandra sa pagtuturo. Ilang beses siyang nabulol sa harap ng mga bata. Isang bagay na hindi naman nangyayari sa kanya bilang isang seryosong guro. Nang sumapit ang break time, hindi niya na natiis. Iniwan niya muna si Alexander sa kanyang kapwa guro at mabilis na naglakad patungo sa likod ng paaralan. Maliit at mainit ang kwartong gawa sa plywood kung saan nakahiga si Lysander sa isang simpleng folding bed. Suot pa rin ito ang basang maong kagabi.
Ngunit binihisan siya ng mga manggagawa ng isang lumang t-shirt. Tuloy-tuloy ang kanyang mahihinang daing habang nakapikit. Dahan-dahang lumapit si Cassandra. Hinawakan niya ang noo nito at agad na napabitiw dahil napakainit nito. Cassandra, Pabulong na banggit ni Lysander nang mamalayang may tao. Bahagyang bumukas ang kanyang mga matang mapupula at puno ng pagod. Pilit niyang inabot ang kamay ng asawa pero agad niya ring binawi nang makitang mariinang tingin nito. sorry. Hindi ko sinasadyang maging abala. Aalis din ako kapag okay na ako. Sana nga umalis ka na lang, Lysander. Ano bang sinusubukan mong patunayan? Na kaya mong magtiis ng hirap? Na kapag nagkasakit ka bibigay ako? Hindi ako ganoon kababaw. Hindi. Gusto ko lang protektahan kayo. Nung gabing nawala ka, narealize ko na wala akong kwentang lalaki. Mayaman nga ako pero hindi ko man lang nabantayan ang sarili kong mag-ina. Hinayaan kong sirain ng ibang tao ang pamilya ko. Ngayong alam kong buhay kayo. Kahit saang sulok, kahit saan pa ako manatili, kahit hindi mo ko patawarin. Kinuha ni Cassandra ang dalang bimpo at palanggana na may tubig na hiningi niya sa kantina. Madiin niyang ipinatong ang basang bimpo sa noo ni Lysander. Dahilan para mapapikit ang lalaki sa lamig. Huwag kang mag-isip na ginagawa ko to dahil pinapatawad na kita. Ginagawa ko to dahil tao ako at guro ako. Hindi ko kayang baliwalain dahil ama ka pa rin ng anak ko. Kahit pa ikaw ang sumira sa buhay ko noon. Sapat na yun. Ang hawakan mo ko sapat na yun. Pagkatapos ng klase ng hapong yun, dinaluhan muli ni Cassandra si Lysander para bigyan ng gamot. Medyo bumaba na ang lagnat nito pero mahina pa rin. Sa pagkakataong to, kasama niya na si Alexander na may bit-bit na drawing sa kanyang kamay. Tito, sabi ni Mami may sakit ka po. Ani Alexander, sabay akyat sa gilid ng folding bed. Inabot niya ang papel kay Lysander. Drawing po natin yan. Ako, si Mami, tapos ikaw po yung superhero na nagbabantay sa amin sa ulan. Nang makita ni Lysander ang drawing, isang lalaking may kapa na nakatayo sa ilalim ng ulan habang nakangiti ang isang bata at isang babaeng tuluyang binuwal ang natitirang lakas ng bilyonaryo. Niyakap niya ang papel sa kanyang dibdib at tahimik na humikbi sa harap ng anak niya. Tumingin si Lysander kay Cassandra na nakatayo malapit sa pinto. Nakita niya ang pamumula ng mga mata ng asawa. Ngunit mabilis itong umiwas ng tingin at tumingala sa malayo. Alam ni Lysander na napakatarik pa ng pader na kailangan niyang akyatin at hindi pa sapat ang sakit niya ngayon para mabura ang 5 taong pait. Pero habang nakikita niya ang kanyang anak at ang kanyang asawa sa kanyang tabi, alam niyang handa siyang mamuhay sa hirap, magkasakit at magmakaawa araw-araw. Basta't sa huli, muli niyang mayakap ang pamilyang kanyang nasira. Habang unti-unting bumubuti ang pakiramdam ni Lysander, lingid sa kanilang kaalaman ay isang plano na naman ang nagbabadya mula sa Maynila. Sa loob ng isang marangyang opisina sa Makati, galit na ibinalibag ni Don Augusto ang mga literatong ipinadala ng kanyang pribadong investigador. Lantad sa mga larawan ng anak niya, ang makapangyarihang CEO ng Moretti Foundation na basang-basa sa ulan, nakasuot ng simpleng damit at nagmamakaawa sa tapat ng isang lumang apartment. At ang mas nagpagalit sa matanda ay ang mukha ni Cassandra na buhay, kasama ang isang 5 taong gulang na batang lalaki na kamukhang kamukha ng anak niya. Buhay ang babaeng yan. Mariing bulyaw ni Don Augusto. Niloko ko ng pamilya niya at ang anak ko. Handang iwan ang lahat para lang sa isang hamak na guro. Mariing bulyaw ni Don Augusto. Para kay Don Augusto, isang malaking mantsa sa kumpanya at sa kanilang pangalan ang nangyayari. Hindi niya hahayaang bumalik si Lysander sa isang babaeng walang ibang yaman, kundi ang kanyang pride bilang guro. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ng isang pamilyar na numero. Magpakita ka sa akin ngayon din, Chloe. Pagkalipas ng 1 oras, pumasok sa opisina si Chloe, ang babaeng nahuli ni Cassandra 5 taon nang nakararaan. Suot pa rin ito ang marangyang pananamit na galing sa mga perang ibinabayad sa kanya ng Don. May problema ba, Don Augusto? Nakangiting tanong ni Chloe.
Nahanap ni Lysander ang kanyang asawa. Buhay si Cassandra at may anak sila. Gusto kong pumunta ka doon. Gawin mo ang lahat para tuluyang masira ang natitirang tiwala ni Cassandra sa kanya. Siguraduhin mong isipin ng babaeng yan na hanggang ngayon, kayo pa rin ni Lysander. Ngumiti ng mapait si Chloe. Madali lang yan Don. Nung una nga naniwala si Cassandra na may relasyon kami nang dahil lang sa pagpapanggap ko sa kama nyo. Kahit ang totoo, wala namang malay si Lysander dahil sa gamot na ipinalagay mo sa akin sa inumin niya. Isang sulyap lang uli ng babaeng yan sa akin sa tabi ng anak mo. Siguradong tatakbo na naman yan palayo Don. Mabuti, umalis ka na ngayon din. Huwag kang babalik dito hanggat hindi mo kasama si Lysander pa uwi ng Maynila. Samantala, unti-unti nang nakaka-recover si Lysander mula sa kanyang matinding lagnat. Kahit medyo nanghihina pa, pinilit niyang tumulong sa pag-aayos ng mga upuan sa classroom ni Cassandra pagkatapos ng klase. Lysander, sinabi ko na sa'yo. Umuwi ka na muna sa hotel mo at magpahinga ka. Baka mabinat ka pa. Isipin pa ng anak mo na pinahihirapan kita. Ayos lang ako, Cassandra. Nakangiting sagot ni Lysander. Mas mabilis akong gagaling kung nakikita kita. At saka gusto kong masanay sa ganitong trabaho. Tumingin si Cassandra sa kanya. Sa kabila ng kanyang malamig na pakikitungo, hindi niya maikakailang may bahagi ng puso niya ang naaantig sa pagpupursigi ng asawa. Ang dating lalaki na hindi man lang marunong magligpit ng sariling plato, ngayon ay kusang nagbubuhat ng mga gamit sa kanyang classroom nang walang reklamo. Mommy, Tito, biglang pumasok si Alexander mula sa palaruan sa labas. Ngunit may kasunod itong isang magandang babae na naka-shades at may suot na mamahaling damit. Natigil si Cassandra sa pagbubura. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makilala ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang pangarap 5 taon na ang nakakaraan, si Chloe. Hi babe! Malambing na bati ni Chloe kay Lysander. Sabay tanggal ng kanyang shade at diretso ang lakad patungo kay Lysander para yumakap sa braso nito. Grabe, ang hirap mong hanapin. Sabi ni Don Augusto, nandito ka lang pala sa probinsya. Nagpapakapagod para sa mga taong wala namang kwenta. Miss na kita. Nataranta si Lysander. Agad niyang marahas na itinulak si Chloe palayo sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang lugar na to? Sigaw ni Lysander habang ang kanyang buong katawan nanginginig sa galit at takot. Takot na makita muli ni Cassandra ang babaeng naging mitya ng kanilang pagkakahiwalay. Lumingon si Chloe kay Cassandra na ngayon, nakatayo lang sa tabi ng blackboard. Blanko ang mukha nito, ngunit mahigpit na hawak ang pambura. Oh, hi Mrs. Moretti, o mas magandang tawaging Teacher Cassie. Mapang-uyam ng ngiti ni Chloe. Akala ko ba patay ka na? Sayang naman ang pagtatago mo. Kasi hanggang ngayon, ako pa rin naman ang kasama ng asawa mo sa Maynila. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa kanya. Dahil galing lang siya rito para sa donasyon ng kumpanya, hindi para sa'yo. Chloe, manahimik ka kung ayaw mong saktan kita. Buliyaw ni Lysander. Tuluyan nang nawala ng kontrol sa galit. Subalit bago pa man makalapit si Lysander, binuhat na ni Cassandra si Alexander. Ang kanyang mga matay malamig pa sa yelo nang tingnan niya si Lysander. Ang maliit na pag-asa na nagsisimula sanang mabuo sa puso niya kagabi, tuluyang naglaho, napalitan ng pamilyar na pait at galit. Salamat sa pagpapakita mo ng totoong kulay mo, Lysander. Mapait na wika ni Cassandra habang pinipigilan ng kanyang mga luha sa harap ng anak niya. Kahit kailan, ang gulo at ang dumi ng mundo niyo hindi pwedeng pumasok sa tahimik na buhay namin ng anak ko. Umalis kayo sa classroom ko ngayon din. Pareho kayong walang kwenta. Nang marinig ang huling salita ni Cassandra, akala ni Chloe magpapakita ito ng kahinaan tulad ng ginawa nito 5 taon nang nakakaraan. Ngunit hindi na ito ang Cassandra na basta na lamang iiyak at aalis para magtago. Ang 5 taon ng pagiging mag-isa at paggabay sa mga bata ay nagpatatag sa kanyang kalooban. Ibinaba ni Cassandra si Alexander sa tabi ng kanyang desk. Anak, ipikit mo muna ang mata mo at magbilang ka hanggang 30. Huwag mong bubuksan hanggat hindi sinasabi ni Mami, okay? Opo, Mami. Inosenteng sagot ng bata. Sabay takip ng kanyang maliliit na palad sa kanyang mga mata at nagsimulang magbilang ng mahina. Nang masigurong nakapikit ang anak,
Hinarap ni Cassandra si Chloe. Ang mukha niya walang bakas ng takot, kundi purong otoridad at tapang. Anong sabi mo? Ako ang nagpipilit ng sarili ko? Bulag ka ba o sadyang tanga ka lang? At kung may nagpipilit man dito, yan ang lalaking katabi mo na halos magpakamatay sa ulan sa tapat ng bahay ko para lang kausapin niya ako. Natigilan sa narinig si Chloe. Maging si Lysander na patingin sa asawa. At ikaw, dinuro ni Cassandra si Chloe sa muka. Ang lakas ng loob mong pumasok sa silid-aralan ko at mag-inarte ng ganyan. Alam mo ba kung kaninong teritoryo ang tinatapakan mo? Ako ang batas sa kwartong to. At isang hudyat ko lang, kakalad ka rin kanila palabas ng gate na yan. Cassandra, makinig ka muna. Pilit na sumisingit si Lysander. Nanginginig ang boses sa takot na baka tuluyan na namang mawala ang asawa. Manahimik ka, Lysander. Hindi pa ako tapos sa babae mo. Bulyaw ni Cassandra na tuluyang nagpatahimik sa bilyonaryo. Humarap muli si Cassandra kay Chloe na ngayon ay nabawasan ng kayabangan. 5 taon nang nakalipas, Chloe. Nung nakita ko kayo sa kwarto namin, nandidiri ako kaya ako umalis. Akala mo ba umurong ako dahil natatakot ako sa'yo? Hindi! Umalis ako dahil may pangangalagaan akong bata sa sinapupunan ko. Pero ngayon, tingnan mo nga ako ng mabuti. Wala ka sa Maynila, kaya wag mo kong artihan dito. Isang maling salita mo pa tungkol sa anak ko. Hindi lang silya ng classroom ang lilipad sa mukha mo. You low-class teacher, paano mo ko pinagbabantaan? Akmang itataas ni Chloe ang kanyang kamay para sampalin si Cassandra. Ngunit mas mabilis ang mga galaw ng guro. Isang malakas at mabilis na sampal ang dumapo sa pisngi ni Chloe. Dahilan para mapakapit ito sa gilid ng desk at halos matanggal ang suot nitong shade. Para yan sa pambabastos mo sa harap ng anak ko. Hindi ako lumaban nun. Pero wag mong isipin na hahayaan kong gawin mo uli sa akin yan ngayon. Lysander, nakikita mo ba ang ginagawa ng asawa mo? Sigaw ni Chloe. Ngunit si Lysander, nanatiling nakatayo lang. Blanco ang tingin kay Chloe. Umalis ka na, Chloe. Bago ko pa makalimutang babae ka. At ako mismo magpatapon sa'yo sa labas ng bayang to. At sabihin mo sa matandang nag-utos sa'yo na pilit ng pilit sa akin. Simula ngayon, wala na siyang anak. Nang makitang wala siyang kakampi at papalapit si Cassandra sa kanya na may hawak ng kahoy ng ruler, mabilis na kinuha ni Chloe ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas ng classroom habang umiiyak sa inis at sa sakit ng pisngi. Nang mawala si Chloe, huminga ng malalim si Cassandra para pakalmahin ang kanyang sarili. Lumapit siya kay Alexander. Baby, open na ang eyes mo, tapos na si Mommy. Mommy, bad po ba yung girl? Umalis na siya, anak. Safe na tayo. Cassandra, salamat dahil ipinagtanggol mo ang pamilya natin. Mahinang wika ni Lysander. Huwag kang mag-assume, Lysander. Ipinagtatanggol ko ang sarili ko't anak ko. Pero tungkol sa'yo at sa tatay mo, mas lalo nyo lang pinatunayan na kapahamakan ng dala nyo. At kung gusto mong manatili rito, harapin mo ang dumi na iniwan mo sa Maynila. Dahil hanggat hindi mo nalilinis ang pangalan mo, hindi mo mahahawakan kahit dulo ng daliri ng anak ko. Hindi lumipas ang 2 araw. Isang marangyang puting sasakyan naman ang pumarada sa tapat ng maliit na apartment ni Cassandra. Sabado ng umaga, kaya naman walang pasok. At katatapos lang niyang maglinis ng sala habang si Alexander ay abala sa panonood ng cartoon sa kwarto. Nang marinig ang marahang katok, binuksan ni Cassandra ang pinto. Laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki na may hawak na mamahaling tungkod. Pormal ang kasuotan at may 2 bodyguard sa likuran. Si Don Augusto Moretti, ang kanyang biyanan. Maaari ba akong pumasok, Cassandra? Malamig at mapagmataas ang boses ng matanda. Itinaas ni Cassandra ang kanyang sarili. Pinanindigan ang kanyang pagiging palaban. Hindi ho kayo welcome sa bahay ko, Don Augusto. At kung ano man ang kailangan ninyo, sabihin nyo na rito sa pinto. Alam ko naman noon pa ninyo ako hindi tanggap. Huwag na ho tayo maglokohan pa. Isang mapait na ngiti ang isinukli ng matanda. Matapang ka pa rin tulad ng inaasahan ko. Pero nandito ako para tapusin ang kahibangan ng anak ko. Lubayan mo na si Lysander, Cassandra. Itaboy mo na siya pabalik ng Maynila. Sinisira mo ang buhay niya, ang kumpanya.
At ang pangalan ng pamilya namin ang dahil lang sa pagtatago mo rito. Ako ho ba ang sumisira? Ang anak ninyo ang pumunta rito. Siyang nanggugulo sa tahimik naming buhay ng anak ko. Siyang lumuhod at nagmakaawa sa ulan. Hindi ako. Kaya kung gusto ninyong ibalik ang katinuan ng anak nyo, sa kanya kayo magbutos. Huwag sa akin. Huminga ng malalim si Don Augusto at lalong humigpit ang hawak sa kanyang tungkod. Akala mo ba talaga gusto ni Lysander ang buhay na ganito? Cassandra, huwag ka nang magmalinis. Alam kong ginagamit mo lang ang bata para makaganti sa amin. Hinding-hindi ko gagamitin ang anak ko. At kung tungkol sa gabing nahuli ko sila ni Chloe, sapat na yung dahilan para hinding-hindi ko na kayo kailanganin sa buhay namin. Gabing nahuli si Chloe. Napakababaw mo talaga, Cassandra. Isang simpleng guro na madaling mauto ng sarili mong mga mata. Akala mo ba talaga'y tinalikuran ka ni Lysander ng gabing yon para sa isang babaeng tulad ni Chloe? Napakunot ang noo ni Cassandra. Biglang nakaramdam ng kakaibang kaba. Anong ibig niyong sabihin? Plano ko ang lahat ng iyon, Cassandra. Ayoko sa'yo para sa anak ko. Hindi ka nababagay sa pamilya namin. Kaya nung gabing may business meeting si Lysander, ako mismong nag-utos kay Chloe na lagyan ng gamot ang inumin ng anak ko. Walang malay si Lysander nang dalihin siya sa mansyon ninyo. At walang malay si Lysander nang ipatong ko si Chloe sa ibabaw niya para lang maabutan mo sila sa ganoong sitwasyon. Parang gumuho ang buong mundo ni Cassandra sa narinig. Napakapit siya sa gilid ng pinto dahil biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga mata nanlaki sa tindi ng katotohanang sumampal sa kanya. Ano ho? Oo, biktima lang si Lysander, Cassandra. Wala siyang kasalanan sa'yo. Matapat siya sa'yo. Pero dahil sa lintik na pride mo, umalis ka agad nang hindi siya pinapakinggan. At ngayon dahil sa maling akala mo, 5 taon siyang nagdusa, 5 taon siyang nagluksa, at 5 taon mong ipinagkait ang anak niya sa kanya. Ikaw, Cassandra, ikaw ang sumira sa buhay ng anak ko dahil sa katangahan mo. Bawat salita ng matanda ay parang libo-libong karayom ang tumutusok sa puso ni Cassandra. Nadudurog ang kanyang kalooban. Ang galit na inalagaan niya sa loob ng 5 taon, ang pait na naging sandata niya para maging matigas, at ang tindi ng kanyang pride, lahat ng iyon ay nakabase lang pala sa isang napakalaking kasinungalingan. Biktima lang si Lysander. Walang kasalanan ng kanyang asawa. Nagtiis ito ng 5 taon ng pangungulila sa kasalanang hindi naman ito ginawa. Nagsimulang umagos ang mga luha sa mata ni Cassandra. Hindi dahil sa takot kay Don Augusto, kundi dahil sa matinding pagsisisi at sakit para sa kanyang asawa. Naalala niya kung paano ito nagmakaawa sa ulan, kung paano ito nagtiis ng lagnat sa maliit na kwarto, at kung paano nito natiis ang lahat ng masasakit na salitang ipinukol niya rito nitong mga nakaraang araw. Kaya ngayon, Cassandra, kunin mo to. Lumayas na kayo ng anak mo dito. Magtago kayo kung saan niyo gusto. Pero pakawalan mo ang anak ko. Huwag mo nang sirain pa ang buhay niya. Bago pa man makasagot si Cassandra, nakasalukuyang nakayukot tahimik na humihikbi. Isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa likod ng matanda. Ibulsa mo yung pera mo, Daddy, at umalis ka sa harap ng asawa ko bago kita tuluyang makalimutan bilang ama. Si Lysander, nakatayo ito, madilim ang muka at may mga luhang dumadaloy din sa kanyang mga mata. Halatang narinig ang buong pag-uusap. Nanginig ang mga labi ni Don Augusto sa matinding galit nang lingunin niya ang anak niya. Subalit bago pa man makapagsalita ang matanda, mabilis na humakbang si Lysander patungo sa pintuan ng apartment. Hindi niya na binigyan ng kahit isang sulyap ang kanyang ama. Ang buong atensyon niya nakatutok lang kay Cassandra na kasalukuyang nakasandal sa pinto. Umiiyak ng tahimik habang nakatakip ang mga palad sa muka. Umalis ka na, Daddy. Huwag mo nang hintayin ang mga bodyguard mo pang magbuhat sa'yo palabas ng gusaling to. Nakita ni Don Augusto na wala nang puwang ang kanyang mga salita. Sa huli, galit nitong ibinalik ang tseke sa kanyang bulsa at marahas na tinalikuran ng mag-asawa. Kasunod ang kanyang mga tauhan. Rinig ang mabibigat na yabag ng kanyang sapatos at ang tunog ng kanyang tungkod. Nang mawala ang kanyang ama, dahan-dahang humarap si Lysander kay Cassandra.
Ang kanyang puso ay nadudurog sa tuwing nakikita niyang umaalo ng mga balikat ng asawa dahil sa pag-iyak. Cassandra, Dahan-dahang ibinaba ni Cassandra ang kanyang mga palad. Ang kanyang mga mata, mugtong-mugto na, namumula at basang-basa ng luha. Tinitigan niya si Lysander na hindi na gamit ang malamig at matigas na tingin, kundi gamit ang mga mata ng isang asawang labis na nasasaktan para sa lalaking kanyang minahal. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Oo nga pala nagpapaliwanag ka pero sarado ang isipan ko. Bakit hinayaan mo kong isipin na nagtaksil ka? Bakit mo tiniis ang lahat ng masasakit na salita ko nitong mga nakaraang araw nang hindi ka lumalaban o nagtatanggol sa sarili mo? Pilit nang umiti si Lysander habang ang sarili niyang mga luha patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Humakbang siya ng isang beses ngunit hindi niya hinawakan si Cassandra. Iginagalang pa rin ang distansya na hinihingi nito noon. dahil anong kwenta ng paliwanag ko? Kung ang katotohanan ni nasaktan kita, kahit sabihin nating nilagyan ako ng gamot. Cassandra, ang katotohanan na hindi kita nagawang protektahan sa kasamaan ng tatay ko. Sa mansyon ko kayo dinala, sa pamamahay ko kayo nasaktan. Kaya nung gabing akala ko namatay kayo sa aksidente, tinanggap ko yun bilang parusa ko. Sinabi ko sa sarili ko, kung mabubuhay man ako, dadalhin ko ang sakit na to dahil karapat-dapat lang ako roon. Hindi ka karapat-dapat sa 5 taon na pangungulila, Lysander. Walang may kasalanan sa atin. Biktima lang din tayo pareho. Sa pagkakataong to, hindi na napigilan ni Cassandra ang kanyang sarili. Ang pader na kanyang pride, ang galit na inaalagaan niya sa loob ng 5 taon, at ang matigas niyang puso, lahat ng iyon ay tuluyang gumuho. Humakbang siya pasulong at isinubsob ang kanyang muka sa dibdib ni Lysander. Mahigpit niyang niyakap ang bewang ng asawa, habang ang kanyang mga hikbi naging malakas na tangis ng pagpapakawala sa lahat ng sakit na itinago niya ng matagal na panahon. Natigilan si Lysander, parang huminto ang mundo niya nang maramdaman ang init ng yakap ni Cassandra. Dahan-dahan, tila natatakot na baka isang panaginip lang ang lahat ng ito. Itinaas niya ang kanyang mga braso at binalot ang asawa sa kanyang mga bisig. Niyakap niya ito ng napakahigpit. Ibinaon ang kanyang muka sa leeg ni Cassandra at doon, tuluyan na rin siyang humagulgol na parang bata. Patawarin mo ko, Lysander. Patawarin mo ko kung naging matigas ako, kung ipinagkait ko sa iyo si Alexander. Shh! Wala kang kasalanan, asawa ko. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Buhay kayo, sapat na yun sa akin. Kahit habang buhay ako magbakaawa rito. Basta niyayakap kita ng ganito, wala na akong hihilingin pa. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Sumungaw ang maliit na mukha ni Alexander. Hawak ang kanyang paboritong laruan. Nakita niya ang kanyang mami at ang umiiyak na si Tito Superhero nang magkayakap ng mahigpit sa gitna ng sala. Sa halip na matakot, isang inosenteng ngiti ang gumuhit sa mga labi ng bata. Matapos ang madamdaming tagpo, hindi na nag-aksaya ng panahon si Lysander. Alam niyang upang tuluyang maging payapa ang buhay ng kanyang mag-ina, kailangan niyang putulin ang mismong ugat ng kanyang mga bangungot. Bumaba si Lysander sa tinutuluyang luxury hotel ng kanyang ama sa lungsod dahil alam niyang hindi pa ito umaalis at hindi ito matitigil. Sa loob ng malawak na penthouse suite, nakatayo si Don Augusto na malapit sa bintana. Tila naghihintay sa kanyang pagdating. Kasama nito sa silid ang ilang personal na bodyguard at si Chloe na abala sa pag-aayos ng kanyang sarili sa salamin. Nandito ka na pala, Lysander. Malamig na panimula ng matanda nang hindi lumilingon. Inaasahan kong handa ka nang sumama sa amin pabalik ng Maynila. Tapos na ang drama mo rito sa probinsya. Hindi sumagot si Lysander. Naglakad siya patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang muka ay blanko, ngunit ang kanyang mga mata may dalang kakaibang dilim na ngayon lang nakita ng kanyang ama. Ibinaba niya sa ibabaw ng lamesa ang kanyang wallet, ang kanyang gintong relo, ang mga susi ng kanyang mamahaling sasakyan, at ang kanyang corporate ID bilang CEO ng Moretti Foundation. Napakunot ang noon ni Don Augusto at sa wakas ay humarap sa anak nito. Anong kahulugan nito? Lahat ng ibinigay niyo sa akin, Dad. Ang posisyon ko, ang pera, ang kapangyarihan sa kumpanya, ay isinasaoli ko na sa inyo ngayon.
Simula sa araw na to, hindi mo na ako anak at hindi na kita ama. Nasisiraan ka na ba ng bait? Para sa isang hamak na guro at sa batang yon, tatalikuran mo ang buong imperyo na binuo ko para sa'yo. Ang imperyong binuo mo ay nakatayo sa mga kasinungalingan at buhay na sinira mo, Dad. 5 taon. 5 taon akong parang patay na nagluluksa dahil sa plano mo. Ninakawan mo ko ng pagkakataon na makita ang pagsilang ng anak ko. Ninakawan mo ko ng 5 taon na makasama ang asawa ko dahil lang sa lintik na pride mo at sa pagiging makasarili mo. Ginawa ko yon para sa kinabukasan mo. Hindi siya nababagay sa pamilya natin. At hindi rin ako nababagay sa pamilyang may demonyong katulad mo. At ikaw, Chloe, magpasalamat ka kay Cassandra dahil isang sampal lang ang inabot mo sa kanya. Dahil sa oras na bumalik ako sa Maynila, sisiguraduhin kong ang lahat ng ebidensya ng paglalagay mo ng gamot sa akin, 5 taon nang nakalipas, ay makakarating sa korte. Walang Moretti na magliligtas sa'yo. Nawala ng kulay ang mukha ni Chloe at napatingin kay Don Augusto. Ngunit ang matanda ay nakatitig lang sa kanyang anak nang may matinding galit at kabiguan. Sige, kung aalis ka, Lysander, sisiguraduhin kong wala kang mapapala. Walang bangko na magpapautang sa'yo. Walang kumpanya na tatanggap sa'yo. Magiging pulubi ka sa bayang to. Isang mapait at malayang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lysander. Isinuot niya ang kanyang simpleng backpack. Hindi ko kailangan ng pera mo, Daddy. May degree ako at may lakas ako. At higit sa lahat, may pamilya na ako ngayon. Pagtatapos ni Lysander, wag na wag ka nang tatapak sa poder ko. Dahil sa susunod na lumapit ka o ang mga tauhan mo kay Cassandra at sa anak ko, hindi na ako magdadalawang isip na gamitin ang natitirang connection ko para pabagsakin ang kumpanyang ipinagmamalaki mo. Tinalikuran ni Lysander ang kanyang ama nang walang pag-aalinlangan. Lumabas siya ng hotel suite at hinding-hindi na nilingon pa ang kanyang nakaraan. Pagbalik niya sa maliit na apartment, sinalubong siya ng amoy ng mainit na sinigang na niluluto ni Cassandra. Pagpasok niya sa sala, agad na tumakbo ang maliit na si Alexander at niyakap ang kanyang binti. Daddy superhero, laro po tayo ng kotse-kotsihan. Lumuhod si Lysander at hinalikan ng noo ng bata bago tumingin kay Cassandra na kasalukuyang nakatayo sa pinto ng kusina. May suot na simpleng apron at may banayad ng ngiti sa mga labi. Napakasarap sa pandinig na tawagin siya nitong Daddy. Buddy, ako nga ang daddy mo. Pasensya ka na nagsinungaling ako. Ayos lang po, sabi ni Mami ang mahalaga, kasama ka na namin. Daddy, huwag ka na pong mag-cry. Wala na akong kotse, Buddy. Nakangiting bulong ni Lysander sa anak habang nakatitig sa asawa. Wala na rin akong malaking bahay o maraming pera. Pero mayroon naman akong kayo. Lumapit si Cassandra at dahan-dahang hinawakan ng balikat ni Lysander. Ayos lang yan, may bakanting pwesto pa para sa assistant sa school namin. At saka, kasya naman tayong 3 sa maliit na kama rito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Lysander ang tunay na karangyaan. Isang simpleng buhay, isang tahimik na tahanan at ang kanyang mag-ina na muli niyang nakapiling. Isang buwan matapos ang pagputol ng koneksyon ni Lysander sa kanyang ama, nagpa siya ang mag-asawa na panahon na upang harapin ang pamilya ni Cassandra sa Maynila. Alam nilang malaki ang naging papel nila Jumong at ng kanilang mga magulang upang maprotektahan ang katahimikan ni Cassandra. Kaya marapat lamang na malaman ng mga ito ang buong katotohanan. Pagsapit ng Sabado, bumiyahe sila patungo sa simpleng komunidad kung saan nakatira ang pamilya ni Cassandra. Hawak ni Lysander ang kamay ng anak ni si Alexander habang si Cassandra naman ang nangunguna sa paglalakad. Nang marating ang maliit na gate, sa katunayan ay si Jumong ang unang nakakita sa kanila. Napatigil ito sa pag-ayos ng kanyang pampasadang jeep at nanlaki ang mga mata nang makitang kasama ng kanyang ate si Lysander. Ate? Nandito kami para magpaliwanag, Jumong. Nasaan si na mama at papa? Mahinahong tanong ni Cassandra. Ilang minuto ang lumipas at nasa loob na sila ng lahat ng maliit na sala. Nakaupo sa luma ngunit malinis na sofa ang mga magulang ni Cassandra. Habang si Laila na nakababatang kapatid
tahimik na nagtitimpla ng juice sa kusina. Si Alexander naman, pansamantalang pinalabas muna si Jumong sa tapat ng bahay para makipaglaro sa mga pinsan upang hindi marinig ng bata ang mabigat na usapan. Binalot ng binging katahimikan ng sala. Seryoso ang mukha ng ama ni Cassandra na si Mang Tomas, habang ang kanyang ina na si Aling Elena hindi mapakali sa kanyang upuan. Lysander, akala ko ba'y malinaw na sa atin ang lahat 5 taon na ang nakalipas? Basag ni Mang Tomas sa katahimikan. Mababa, ngunit may otoridad ang boses. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang anak namin, pero binalik mo siya sa amin na sugatan ng puso. Kaya nung nagdesisyon siyang magtago, sinuportahan namin siya dahil ayaw na namin siyang makitang masaktan muli. Tumayo si Lysander mula sa kanyang upuan. Sa halip na sumagot ng nakatayo, dahan-dahan siyang lumuhod sa semento sa harap ng mga magulang ni Cassandra. Nay-tay, humihingi po ko ng kapatawaran. Alam ko pong kahit anong sabihin ko, hindi mabubura ang 5 taon na hirap na dinanas ni Cassandra nang mag-isa sa probinsya. Pero nandito po ako para sabihin ang totoo. Hindi po ako nagtaksil sa anak niyo. Anong ibig mong sabihin, anak? Nakita ka mismo ni Cassandra na may kasamang ibang babae sa mismong silid ninyo. Dito na sumingit si Cassandra. Lumapit siya sa asawa at hinawakan ng balikat nito para patayuin bago siya mismo ang humarap sa kanyang mga magulang. Mapa, Jumong, biktima lang din po si Lysander. Nalaman po namin kumakailan na plano pala ng tatay niya ang lahat. Nilagyan ho ng bawal na gamot ang inumin ni Lysander nung gabing yun para palabasing may relasyon sila nung babae. Ginawa ho yun ng biyanan ko dahil ayaw niya sa akin. Dahil isa lang akong simpleng guro't hindi mayaman. Napatayo si Jumong sa kabilang gilid ng sala. Napakuyom ang kanyang mga palad sa galit. Talagang napakasama ng matandang yun. Kaya pala nung pumunta siya rito noon para mag-usisa sa aksidente, parang wala lang siyang pakiusap. Diyos ko! Napahawak sa kanyang dibdib si Aling Elena, habang si Mang Tomas naman napabuntong hininga ng malalim. Nawala ang tigas sa kanyang mga mata at napalitan ng labis na habag para sa mag-asawa. Tinalikuran na ho ni Lysander ang kumpanya at ang kanyang ama-papa. Patuloy ni Cassandra habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Isinoli niya ho lahat ng yaman niya sa Maynila. Kasama ko na po siya ngayon mamuhay ng simple bilang isang ordinaryo. Kaya pakiusap ho, sana po'y matanggap niyo muli siya. Tumayo si Mang Tomas at lumapit kay Lysander. Hinawakan niyang magkabilang balikat ng kanyang manugang at saka niya ito pinatayo. 5 taon kaming nagtanim ng galit sa iyo, Lysander. Dahil akala namin, binaliwala mo ang anak namin. Pero ngayong alam na namin na pareho kayong naging biktima. At nakikita kong handa mong iwan ang lahat ng karangyaan para sa kanya at sa apo ko. Wala na kaming dahilan para magalit. Salamat po, tay. Maraming salamat po. Basag ang boses na sagot ni Lysander. Mula sa pintuan, pumasok ang maliit na si Alexander, hawak ang kanyang tito Jumong. Nang makita ng bata na nag-iiyakan ng matatanda, lumapit ito at hinila ang apron ng kanyang lola. Lola, bakit po kayo umiiyak? Sabi po ni Mami, good po ang umiyak kapag nagsisisi. Niyakap ni Aling Elena ang kanyang apo ng napakahigpit. Sa wakas, ang pamilyang matagal nang pinaghiwalay ng kasamaan at maling akala, tuluyan ng nabuo, malaya sa takot at handa nang magsimula ng isang mas magandang bukas. 1 taon pa ang mabilis na lumipas at tuluyan nang nakasabay si Lysander sa agos ng simpleng pamumuhay. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang administrative assistant sa universidad kung saan din paminsang-minsang nagtuturo si Cassandra. Sapat ang kanilang kinikita para sa isang komportabling buhay at ang pinakamahalaga sa lahat, kapiling nila ang kanilang anak na si Alexander na ngayon ay pumapasok na rin sa kinder. Ngunit isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit ang mag-asawa sa kanilang maliit na sala, ay isang pamilyar na marangyang sasakyan ang muling huminto sa tapat ng kanilang apartment. Bumukas ang pinto nito at iniluwal si Don Augusto. Subalit malayo na ang itsura nito sa mapagmataas na bilyonaryong huling nakita ni Cassandra. Mas lalo itong pumayat. Nakaupo na ito sa isang digulong na upuan dahil sa dinanas na stroke buwan nang nakalipas.
At wala na rin sa tabi nito ang kanyang mga bodyguard o si Chloe na una nang nakulong dahil sa mga isinampang kaso ni Lysander noon. Dahan-dahang pumasok ang matanda sa tulong ng kanyang personal nurse. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, napayuko si Don Augusto. Bagay na hindi kailanman inakalang magagawa ng isang Augusto Moretti. Lysander, Cassandra. Napatayo si Lysander at hinarang ang kanyang mag-ina sa kanyang likuran. Nanatiling seryoso ang muka. Anong ginagawa mo rito, Don Augusto? Malinaw ang kasunduan natin 1 taon nang nakalipas. Nandito ako para ibalik ang lahat. Nangangatog ang kamay ng matanda habang itinuturo ang hawak nitong makapal na envelope mula sa personal nurse. Lahat ng mana mo, Lysander. Ang mga ari-arian, ang kumpanya, ang mga trust fund para sa apo ko. Lahat yan, inilipat ko na sa pangalan ninyong mag-asawa. Wala nang kondisyon. Inalis ko na rin ang sarili ko sa board. Pagmamayari nyo na ang lahat ng Moretti. Tiningnan lang ni Lysander ang envelope sa ibabaw ng lamesa bago tumingin ng diretso sa kanyang ama. Hindi namin kailangan ng pera mo. Masaya kami sa buhay namin dito. Alam ko, narealize ko na kung gaano ko kawalang kwentang ama nang iwan niyo ko. Noong nagkasakit ako, walang nandoon para sa akin, kundi ang mga binabayaran kong nurse. Doon ko naintindihan ang sinabi mo, Lysander, na basura lang ang milyones ko kung wala ang aking pamilya. Lumingon si Don Augusto kay Cassandra. Ang kanyang mga mata, puno ng tindi ng pagsisisi. Cassandra, patawarin mo ko. Naging bulag ako sa pride at sa estado ng buhay. Sinira ko ang 5 taon ng buhay ninyo dahil sa katangahan ko. Patawarin niyo ko, parang awa niyo na. Gusto ko lang maranasan na may pamilya bago man lang ako mawala sa mundo. Binalot ng mahabang katahimikan ng silid. Tumingin si Cassandra kay Lysander at nakita niya sa mga mata ng asawa ang bahagyang paglambot, ngunit may pangingimi pa rin. Humarap si Cassandra sa matanda. Ang kanyang pagiging palaban ay naroon pa rin, ngunit mas nanaig ang kanyang pagiging matapat at seryoso. Don Augusto, tinatanggap namin ang pagbabalik mo ng mga ari-arian, hindi dahil sa mukha kaming pera, kundi dahil karapatan niya ni Lysander at ng anak namin si Alexander. Ngunit kung ang hinihingi niyo ay patawad namin, sa ngayon hindi pa namin kaya. Bahagyang napapikit si Don Augusto. Nasaktan sa narinig, ngunit alam nitong karapat dapat lang siya roon. Masyadong malalim ang sugat na iniwan ng 5 taon na pagkakahiwalay namin, Don Augusto. Ang mga gabi na umiiyak si Lysander sa Maynila habang nagluluksa, at ang mga gabi na nagpapakapagod ako sa probinsya para lang mabuhay ang anak ko ng mag-isa. Hindi yan kayang burahin ng isang pirasong papel. Tao lang din ho kami, nasasaktan at nangangailangan ng panahon para maghilom. Naiintindihan ko, hihintayin ko kahit gaano katagal. Mabuti pa ho, bumalik na kayo sa Maynila at magpalakas. Pagtatapos ni Lysander, habang maingat na kinuha ang envelope ng mga dokumento, ngunit hindi niya hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Salamat sa pagsasabi ng totoo at sa pagbabalik para sa amin. Pero para sa relasyon natin bilang mag-ama, bigyan muna kami ng oras. Nang mailabas ng nurse si Don Augusto, dahan-dahang napaupo si Lysander sa sofa at huminga ng malalim. Lumapit si Cassandra at niyakap ang kanyang asawa mula sa likuran, habang ang maliit na si Alexander naman sumingit sa kanilang pagitan para makiyakap. Alam ni na Lysander at Cassandra na mahaba pa ang proseso ng pagpapatawad sa matanda. Ngunit sa pagbabalik ng kanyang mana at sa pagluhod ng kanyang ama, tuluyan ng gumuho ang huling pader ng kanyang nakaraan. Matapos ang pagbisita ni Don Augusto, napagpasyahan ni Lysander at Cassandra na gamitin ang bahagi ng naibalik na yaman upang mas mapabuti ang kanilang buhay. Ngunit hindi upang bumalik sa Marangya at mapagmataas na pamumuhay sa Maynila. Nanatili sila sa probinsya, ang lungsod na nagbigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon. Bumili sila ng isang magandang bahay malapit sa dagat. May malawak na bakuran kung saan pwedeng maglaro si Alexander. Ngunit may isang bagay na alam si Lysander na kulang pa sa kanilang pagsasama. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan habang natutulog si Alexander,
lumuhod muli si Lysander sa buhangin. Cassandra, asawa ko. Wika ni Lysander habang hinahawakan ng isang singsing na walang malalaking diamante, kundi purong ginto na sumasalamin sa kanilang pagmamahalan. Ang unang kasal natin, sinira ng iba at puno ng mga pangarap na hindi natin ganap na nahawakan. Ngayong alam na natin ang tunay na halaga ng bawat isa. Pakakasalan mo ba ako uli sa harap ng Diyos, ng pamilya mo at ng anak natin, nang walang lihim, walang pride at walang bukas na hindi kita kasama? Oo, Lysander, pakakasalan kita ulit. Ang kanilang pangalawang kasal ay idinaos sa isang maliit na kapilya. Malayo ito sa ingranding kasal. Ang mga bisita ay ang pamilya lang ni Cassandra na si Mang Thomas, Aling Elena Laila at si Jumong, na nakasuot ng kanyang unang barong Tagalog kasama ang ilang kapwa guro ni Cassandra at ang mga malalapit na kapitbahay. Suot ni Cassandra ang isang simpleng puting bestida na abot tuhod, habang si Lysander naman nakaputing linen shirt lang. Si Alexander ang nagsilbing ring bearer, masayang masaya habang naglalakad sa altar, bitbit ang singsing ng kanyang mga magulang. Nang magpalitan sila ng sumpa, walang mata ang hindi lumuha sa loob ng kapilya. Alam ng lahat kung anong tindi ng problema ang dinaanan ng dalawa bago muling makatayo dito. Sa pagkakataong to, ang kasal ay tungkol sa dalawang pusong pinatunayan ng panahon na maging distansya, hindi sila kayang paghiwalayin. Paglipas ng 3 buwan matapos ang kasal, isang magandang balita muli ang nagdala ng labis na kagalakan sa kanilang bagong tahanan. Isang umaga, napansin ni Lysander na hindi maganda ang pakiramdam ni Cassandra habang naghahanda ng almusal. Madalas itong mahilo at tila sensitibo sa amoy ng kanyang paboritong kape. Agad na kinabahan si Lysander. Cassandra, ayos ka lang ba, mahal? Dalhin na kita sa doktor. Imbis na sumagot, ngumiti lang si Cassandra na may kasamang luha sa kanyang mga mata. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na puting kahon at iniabot kay Lysander. Pagbukas ng bilyonaryo, tumambad sa kanya ang isang pregnancy test kit na may 2 maliliit na pulang guhit. Positive. Buntis ako, Lysander. Magiging kuya na si Alexander. Nabitiwan ni Lysander ang kahon at agad na lumuhod sa harap ni Cassandra. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa kandungan ng asawa at doon ay tahimik na naiyak sa tindi ng pasasalamat. Noong unang pagbubuntis ni Cassandra, wala siya sa tabi nito. Hindi niya nahawakan ng tiyan nito. Hindi niya narinig ang unang tibok ng puso ng anak niya. At hindi niya naibigay ang alaga na nararapat para sa kanyang mag-ina. Salamat, Cassandra. Salamat, asawa ko. Ipapangako ko sa iyo, sa pagkakataong to, hindi kita iiwan kahit 1 segundo. Babantayan ko kayo ng anak natin araw at gabi. Narinig ng maliit na si Alexander ang usapan at mabilis na tumakbo mula sa sala patungo sa kusina. Mami, may baby po sa tummy mo. Pwede ko po ba siyang kalaro ng kutsi-kutsihan? Natawa ang mag-asawa sa gitna ng kanilang mga luha. Pinuhat ni Lysander si Alexander at niyakap silang dalawa ni Cassandra ng napakahigpit sa gitna ng kanilang saganang tahanan. Ang 5 taon ng pait, ang sugat ng nakaraan at ang mga luha ng pangungulila, tuluyan ang napalitan ng isang bagong buhay. Isang buhay na binuo ng katapatan, pinatibay ng pagpapatawad at pinaganda ng pagmamahal na hinding-hindi na muling mabubuwag ng kahit sino.